Sumating po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Amayaw. Sa magandang araw po sa bawat isa. EPWC, Expose Those Who Contradict. Isa na namang mangaral, pastor ng isang iglesia o church, ang naglilitan niya dun sa kanyang mga miyembro. Pakinggan ho natin yung kanyang mga sinasabi dun sa itinuturing niyang mga kapatiran. Meron diyang nabanggit na yun daw mga kapatid niya o yung mga sinasabi niya na tithes ng tithes at walang offerings. So pakinggan nga ho natin. Tingnan natin sa banal na kasulatan pagkatapos nating mapakinggan yung kanyang sinasabi. Ito ay siguro kalat na rin dito sa Facebook at ibinigay lang ito sa atin ng isa nating kapatiran. Sige ho, pakinggan ho natin. Sadya kong nakablur ho yan para sabihin na hindi naman ho tayo ang kinuha lang ho natin niya sa Facebook. So, yung identity niya talagang natin. Pero yan, kalat na ho sa Facebook. Para lang maipakita natin dito o comparison, yung sinasabi ng banal na kasulatan, hinggil dyan sa mga mangangaral at sa mga relihiyon, lalong-lalo na dyan sa church o iglesia. Madali kayo magpatawad sa financial immorality kaysa sa sexual immorality. Tama? Makinig, Joshua! Makinig, mga magnanakaw! Makinig! Biro nyo, nagsasalita siya ng ganyan doon sa harap ng sa pulpito, at yung mga binabanggit niya mga pangalan yan, tsak yan. Hindi naman nariyan yan na mga bisita lang, kundi talagang mga kilala dyan, magnanakaw, Makinig! Yung mga tithes ng tithes, walang offering. Yung sinasabi na, yan yung paksa natin, tithes ng tithes, walang offering. Offerings, Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron na isang revision. Bukod pa ho dun sa offerings, may sacrificial pa siyang hinihingi. Hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. Pero mo, kung hindi ka pala magbibigay, kinakailangan umalis ka. Matindi, I'll make sure pahihiyain ko kayo. Pero mo, pahihiya ka. Kung hindi ka magbibigay, ay pahihiya ka doon sa iglesia nila. Matindi. Ito ho ay isa lamang sa mukha ng relihiyon. At sigurado ho, yung iba, tago. Kung magsalita, ito, very vocal talaga niyang sinasabi, hayagan, yung pagsasalita niya. Okay? Hindi kayo kasama dito sa church. Sabihin, kung hindi ka magbibigay, hindi ka kasama doon sa church. Ayaw ng Diyos na mga magnanakaw. Ginagamit niya yung Diyos, Pinapatay niya. Pero mo, pinapatay. Hindi mano. Intimidation, yung pananakot niya talaga, Mga miyembro may trabaho. Huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. Wala daw yung mga miyembro may trabaho, huwag magbibigay ng 20 pesos. May pahampahan ka sa servisyo mo. May nagtatrabaho nga lang nyo sa servisyo kayo. Si Jerwell. Yung trabaho na yan. Sino hindi pa nakakita doon? Sa taas. Nakita mo na Adrian? Ito, maninigaw ho yan. Sa taas. Project natin. Ikaw, Arvin. Nakita mo na? Arvin? Kita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino ba po? Sino ba hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino ba hindi nakakita? Kita na nakakahiya. Hindi kayo makatayo. Hiya-hiya kayo. Bakit? Nakakahiya kayo! Kaya kalimuhan niyo yung project sa taas. Tapos maglaro ka dyan. Tatas-taas ka dyan. Ibang klase yung mangangaral na ito.
Ano ba ang tingin niya doon sa kanyang mga tinatawag na kapatid? Alipin. Hindi kapatid, alipin. Pag dalawa, kwenta mo. Magbigay, may sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ba, Alvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman. Okay po? Miskin na mga bata na nandito. Pati bata. Nakala magbigay. Ipasa natin. Okay? Wala ka boy? Ano ba naman yan? Bisita. Pwede bisita, pero pwede magsakripisyo. Pati bisita, hinihingian. No? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. So, yan nga siguro ho yung supot. Ano, meron lumalakad na supot. Ano. So, tinatanong niya kung nakapagbigay na lahat. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Pag daw hindi nagbigay, markado. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Meron. Yan ho ang mukha ng reliyon, ano? Isa lang mo yan, isa lang yan sa mukha ng reliyon. Kaya, Mergy, ayun pala. Ay, diba, nadadala mo na? Ba't late ka kanina, nanundo? Kayo mga misasakyan, huwag kayo magpapahuli ha. Wala kayong magkwenta-kwenta. Misasakyan na kayo, nahuli pa kayo. Ganun. Bulok, tanga, stupido. Yun ang ibig sabihin ng BTS. Sa totoo lang. Bulok, tanga, stupido. Tabi-tabi po ha. Dapat tayo, mga malalakas na sa Panginoon ha, mga pastor, huwag kayong nakasaktan. Maraming BTS. Hindi, ano? Pastor, hindi alam ang kanilang ecclesiology nagpapasko. Kaya sabi ko kay Pastor Mer, sinusuportahan mo sila mga lulango. Ikaw nagsasabi ng Proverbs chapter 28 verse 26, he that believeth in his heart is a fool. Huwag dahil sa kaibigan mo yan, isusuportahan mo. Dahil ahas yan dito. Kaibigan mo yan, kaibigan mo ako, magkaka. Kaya sabi ko sa kanya, ultimatum nito, Pastor Mel, kung hindi ka makikipagkalas dyan, sa mga tinutulong mo dyan, ng last Saturday, lumayo ka dyan, ahas yan. Ilalagaan ko yan, ahas yan. Okay ha? Yung marikuran, panayang usap yan. Kayo, ngayon, mapapayapa na kayo. Kayo mga nandyan, tama po ba na yan nagbubulong? Imbis na amen, grabe ka. Sobra ka. Sinungaling ka. Ako yun. Habang nagpipreach ako, nung Sunday. So sabi ko, kung ganyan, kinabukasan, prayer time namin, sabi ko, Richard, wala na yan. Huwag mo na mahupuntahin dito yan. Hayop yan. Ahas yan, lintay. Makita niyo yung ngaral nito, no? Alam niyo kung ano yung nasa puso niya, lumalabas no? Yan yung katunayan lamang na kung ano yung nasa puso, kung masama yung nasa puso, lalabas, ano? Yan, satanas yan, peste yan, anay yan. Biro mo, peste, anay, Well, satanas. nag-attend pa yung mga hindi, nakakamig pa sila. No? Ng lalong judgment ng Diyos. Biro mo, sinasangkalan nila yung Diyos, ano? At walang repentant attitude. Yabang, pride, covetousness, and rebellion. Lahat ito karakter ni Satan ang bumalot sa kanila. Kayo. Kaya tanggalin na ito Tanggalin na ito sa ating group chat. Arilyano mag-asawa. Susumpa nila. Itong mag-asawa ito. Biro mo, mag-asawa, matindi. Diyos nito, trabaho. Walang kaisipan na matino itong tao ito. May tiniling nga Okay yung isang pamilya rito, na 7 taon naging miyembro namin, walang giving yun, Pastor Recto. Alam niya yung walang giving, ano? Walang giving. At yung dalawang anak, yung isang anak na babae, saan ko man nakita yun, pati yung nanay, dito ang ayos ka mo ng damit
Saan ko ba nakita? Naka-leggings lang. Walang palda. Leggings lang. So, umalis dito. Bago pala umalis, bumisita muna sa ibang church. Actually, nung service na pastorin, nandun pa eh. Pero siyempre, satanas na yan. Hindi natinag doon sa mga sinabi ko. Kumamoy pa sa akin habang kumakain. Sabi ko, okay. Nakamoy ka satanas. Kamoy ni Judas. Yung espiritu ninyo, halatang halata ako. Kasi spiritual ako. I'm filled with the Spirit. Kayo, filled with Satan's Spirit. Satanic Spirit kayo eh. Para tayo ngayong linggong ito, magkakaroon ng another first fruits commitment. Halos inisa-isa ko na kanina eh, no? Kung kayo nagkaroon na ng trabaho, mag-first fruits na kayo. Lahat ng yan, lahat ng sweldo nyo, lahat ng unang renta ng inyong mga pabahay, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat ng unang sweldo nyo, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat. Okay? Tapos, saka pa lang kayo mag-tithe dun sa pangalawang sweldo. Alam ba yun? Yung sinasabi niya na yung unang sweldo, ibibigay lahat. And then, doon sa ikalawa, at saka pa lamang sila magbibigay ng ikasampung bahagi, ano? Na marami sa atin dito, tumutugtog. Walang giving, zero. Kaya nga meron dito, malis. Sabagat, sino ka pa dumupos? Ano? Tumatanggap ka rito, zero giving mo. Pero kung ikaw mismo, miyembro ka, wala kang commitment, umalis ka rito. Nakita po naman natin, ano? Maliwanag ho yung ating napakinggan. Hindi ho natin yan galing ho sa kanya yan, ano? Sa banal na kasulatan ho, hindi dapat ganyan eh. Hindi dapat ganyan ang maging asal. Sabagay, nakita naman natin, talaga namang nasa laman yan ho. Kaya noong paman ho, ay talagang nagbababala na ho si Yahweh. Noong una pa, nung siya ay nakitulad sa tao, na talagang, sabi nga ho doon sa 7:15 ng Mateo, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit pa. Datapot sa loob ay mga lobong maninila. Tingnan ninyo, matigas yung pananalitayan ni Yahweh noong unang siglo. At sabi nga ho doon sa 24:11 ng Mateo, magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At so maraming yan, babalaan ho. Sabi ni Pablo doon sa pangalawang Korinto 2:17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Yung kanya ho kasi pangangalakal ho yan eh. Kundi sa pagtatapat. At gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Hindi naman para kay Kristo yung sinasabi niya, ay para dun sa kanyang sarili. At sabi nga ho dun sa pangalawang Korinto 4:2, bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyayang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsilakad sa katusuhan, ni nagsigamit man ng may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan na ipinagtatagubili ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, tinanggihan nila Pablo yung kahiyayang bagay na nangatago. Ito talagang lantaran yung kanyang ginagawang sabi nga ho ay paghingi, paghingi ng ikasampung bahagi, offerings, sacrificial offerings, pati ho miyembro o pati ho yung mga bisita at pati mga bata hinihingan. Anong muwang ng mga bata? Doon sa ikapo. At anong muwang ng mga bisita doon sa ikapo? Di ba? Kaya sinasabi nga niya, hindi kami nagsilakad sa katusuhan ni nagsigamit man ng may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubili ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Nakita niyo ba yan? Pangalawang Korinto 11:13-15, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring apostol ni Kristo.
At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ang nakabihis ng maganda ho 15, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Aliwanag yan ako. Kolosas 2:4. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Pangalawang Tesalonica 2:10, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Ayan. At saka ito pa yung unang Timoteo 6:5, pagtataltala ng mga taong masasama, ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala ng kabanalan, paraan ng pakinabang. Yun ho siya. Kaya dito sa ating naging pagtalakay na ito, ano ba ang sinasabi ni Pablo dyan? Siyempre, hindi naman si Abay Yahweh ang Diyos niyan. Ang Diyos ng mga yan ay yung kanilang mga tiyan. Ang sabi nga ho doon sa Roma 16:18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamagitan ng kanilang mabubuting panalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. So, maliwanag po yan mga kapatid, na yung mga taong yan ay hindi si Abay Yahweh ang pinaglilingkuran, kundi yung kanilang tiyan. Sana maging babalaho ito doon sa lahat. At maging yung kanyang mga miyembro. Na makikita naman natin kung gaano laitin. Yan ba yung mga ministro ng iglesia o church? Sabi nga sa inyo, isa pa lamang yan sa mukha ng relihiyon. Ito, lantaran, yung iba naman ay may halong lihim pa, Pero halos ganun lahat. Halos ganun lahat ang ginagawa ho nila. Ang pagsamantalahan yung kanilang mga tinatawag na kapatiran. Then po, muli, maraming salamat ho. ETWC, nawaho ay na-expose natin. Yung mga sumasalungat sa banal na kasulatan at kay Abay Yahweh. Muli, isang magandang araw po sa ating lahat.